ganap ng alas 2:31 ng hapon. Ang oras na yan ay atid sa inyo ng Neo Star Agency. Antabayan po natin ang report maya-maya lamang ng ating kasamang si Jun Padil. May kaugnayan, inaabot ko na, binabasa ko na yung kanyang report. Jun Padil, mag-report sa kanyang kinalalagyan. Go ahead, Jun Padil! Yeah, maraming salamat. Kasamang Reden, isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Paggamit ng coal-fired power plant, anong epekto sa ating kalikasan? Bibigyan natin ng isang maikling pagtalakay ang pinagmumula ng ating enerhiya na nagmumula sa pinatawag na coal o carbon o sa lengguaheng Pinoy. Ito ay ang uling. Ito ay hindi simpleng uling nangyari sa kahoy o baon ng nyog na sinunog. Ito ay nagmumula sa pagmimina sa ilalim ng lupa. Isa itong uri na matigas na bagay na tila batong kulay itim at tinatawag din ito ng mga eksperto na dirty fossil fuels. Ayon sa mga climate scientists, kapag ang fossil fuels tulad ng coal o uling ay sinusunog sa mga coal-fired power plants na narito sa ating bansa at sa iba pang panig ng mundo, nagre-release ito ng carbon dioxide. Ito ang pangunahing human-made greenhouse gas. Ang carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ay lumilika ng artificial na greenhouse effect. Pinakakapal nito ang likas na pantakip ng gases sa ating atmosfera at siyang nagiging dahilan ng dagdag init na natatrap. Ang resulta nito mga kababayan ay ang pandaigdigang temperatura ay tumataas hanggang sa hindi na nagiging balanse ang timpla ng klima sa buong daigdig. At ito nga mga kababayan na tinatawag natin na nagiging problema hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa panig pa ng ating mundo. Ito ang tinatawag na global warming at climate change. Siguro kapatid na rin din, isa ito sa dapat bigyan ng ating nagwaging Pangulong Rodrigo Digong Duterte na tingnan at suriin itong ating mga tinatawag na coal-fired power plant na nasa Pilipinas kung ano ang negatibong epekto nito. Ang sinasabi nga nito, ang coal-fired power plant ay nakapag-produce ng kuryente na siyang ating ginagamit, hindi lang sa ating mga tahanan kundi sa iba't ibang industriya dito sa ating bansa. Jun! Ito, yes. Alam mo, Jun, kailan ko lamang nalaman na sa isa sa lugar pala sa Mindanao, itong Lanao del Sur, yung mamamayan pala doon, hindi nagbabayad ng kuryente. Alam mo, ang dahilan, Jun, sapagkat yung kanilang mayor na yan nagbabayad, pero palagay ko, konti lang namang mamamayan yon, kaya kayang-kayang bayaran ng mayor ng Lanao del Sur yung kuryente ng kanilang mamamayan. Pero kaya ko naman nabanggit yun, Jun, yung mga binabanggit mong power plant, malamang-lamang kapag naitayo yan, katulad ng nabanggit mo, kung hindi man tuluyang wala tayong babayaran na kuryente, mababa na yung ating babayaran. Well, sa binanggit mo kasamang Reden, kung ang ating pamahalaan ay magbibigay ng lalimang pagsusuri, ang dapat na sinasabi mo ay makapagpatayo tayo ng tinatawag na clean and renewable energy. Itong sinasabi natin clean and renewable energy, alam mo napakagandang itayo nito sa ating bansa dahil sa pulo-pulo ang ating bansa, no? Kung ang bawat lugar o bawat probinsya tulad ng Romblon, Samar, Leyte, Cebu at iba pa ay lalagyan ng tinatawag na wind power, no? Ang fuel lamang na ginagamit nito ay nanggagaling sa hangin mula sa karagatan, sa Pasipiko. So ibig sabihin, kapag umikot ito tinatawag na wind power, no? Lumilikha ito ng enerhiya at siyang ginagamit na kuryente. Tulad dito sa ating sa dulong bahagi ng Ilocos Norte, dun sa bayan ni Senator Bongbong Marcos, tinayo doon ang 27 na wind power. Ibig sabihin, sa una pa lamang, talagang medyo may kamahalan yung pagtatayo ng napila kahiganting electric fan sa buong tabindagat, ano? Subalit sa kalaunan, dahil hindi ito gumagamit ng langis, hindi ito gumagamit ng gasolina o anumang
fossil fuel tulad ng oil, gas, ay mababatiyak ang magiging bayarin ng ating mga mamamayan o yung mga consumer na gumagamit nito. At actually, alam mo, kasamang Reden, sinilala na rin sa ating bansa, no, itong clean and renewable energy dahil simula nang itayo ni Senator Bongbong Marcos itong proyekto ng wind power sa kanyang lugar sa Ilocos Norte, ano ba sumunod dito? Itong lugar ng Barangay Alayhayan dito sa Pililla, Rizal, nagtayo rin dyan ng wind power. Oh, maganda At hindi pa yan. Sinundan din yan dito sa lugar ng Guimaras Island, malapit sa Panay. At may pagmamalaki natin, kasamang Reden, na dito rin sa Valenzuela City, yung sinasabing biggest in-city solar panel na itinayo sa Barangay Isla, lungsod ng Valenzuela, ay nakapagtayo sila ng 32,000 mahigit na solar panel. Ayan. So, isa ito sa tinatawag nating alternatibo upang hindi magkaroon ng tinatawag na global warming at climate change dito sa ating bansa. No, kinakailangan hindi lang dito sa atin gawin yan, kundi maging sa iba pang panig ng ating daigdig ay kailangan maisagawa ang ganitong mga proyekto na environmental friendly. Abaya, alam mo, Jun Padil, talagang sinurpresa mo ko sapagkat ang iyong lingkod Reden Oro ay ngayon lamang narinig yan na mayroon pala tayong mga wind flower plant, ano? Oo. Tayo bilib na doon sa ginagawang yung ginawang solar power plant, pero solar, ano, yung solar, bilib na ako ron. Pero hindi ko sukat akalain mayroon palang wind power plant, no, katulad ng binanggit mo. Oo, dito sa dito sa Barangay Isla sa sakop ng lungsod ng Valenzuela, itinayo itong solar power sa 11 hektaryang lupain. Although ito pribadong pag-aari, sabi nga natin, hindi naman ito gumagamit ng gasolina, crudo o langis o ano pa mga sinasabi ng mga scientists na mga dirty fossil fuel, nagmula ito sa natural na sikat ng araw. So, ibig sabihin, ang pakinabang nito sa usapin ng enerhiya ay makababawas at malaking may tutulong sa ating mga mamamayan. At higit sa lahat, ay hindi na ito lilikha ng tinatawag nating global warming climate change. Na talagang kung tutusin, alam mo, kasamang Reden, mismo si Secretary General ng United Nations, si Ban Ki-moon, ay talagang alarmado na. Kaya umaabot sa mahigit na 190 bansa sa buong daigdig ngayon ang nakikiisa sa panawagan ng ating butihing United Nations General Secretary Ban Ki-moon. Ganda yan, John. Ay, ang nakagisnang kung pinagkukunan natin ng power plant, yung kabilang yung mga pools, halimbawa Christina Pools, di ba? Yung bumabagsak, yung talon na bumabagsak, yun yung nagpapatakbo ng mga power plant natin bukod doon sa nuclear power plant na balak natin na itayo nung panahon ni Ferdinand Marcos. Sige, go ahead, Jun. Okay, bilang ating parting words kasamang Reden, ay nais nating ipaabot hindi lamang sa ating bagong halal na Pangulong Rodrigo Duterte, kundi sa lahat ng mga nagwaging mga senador at congressman hanggang doon sa level ng alkalde ng bawat lungsod sa ating bansa. Na sana, bigyan nila ng isang masusing pansin ito dahil sabi nga natin, hindi matatakasan ni naman na tayong mga tao, ang sangkatauhan, ay bahagi lamang ng kalikasan. At kung wala ang kalikasan, wala ring tao dito sa ating tinatawag na planetang mundo. Yun. So, yan muna ang ating pag-ulat mula pa rin dito sa Labansang Hintunan para sa CCN News, Filipino Views. Jun Padil, reporting. Yan. Sumayin nyo mga kaibigan, ang report ni Jun Padil, may kaugnayan sa wind power plant. Meron palang gano'n, wind power plant sapagkat nakagisna ng iyong lingkod ay katulad ng mga talon, yung Christina Pools doon kinukuha o doon nagmumula yung ating power plant sa Pilipinas. At hindi lamang pala solar
ang ginagamit na teknolohiya ng ating mga kababayan, kundi pati yung hangin, katulad ng nabanggit ng ating kasamahang si John Padil yan sa bahagi ng Ilocos Region na itinayo ni Senador Bongbong Marcos. Alam nyo na po ba kung sino yung papalit kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr.? Ito na po yung kanyang kapalit. Pakinggan nyo po ang balita, ang iyong lingkod na spokesperson ilalagay sa bawat ahensya. Kinokonsidera ni incoming Presidential Communication Operation Office PCOO Secretary Martin Andanar ng ABC Channel 5 ang pagbuo ng National Communication Policy sa pangangalaga o sa pagtatalaga ng mga spokesperson sa bawat kagawaran upang maging mas madali ang paghingi ng impormasyon ng media sa bawat ahensya ng pamahalaan. Sabi pa ni Martin Andanar, what I want to know, do we have a national communication policy? Ibig sabihin po, down sa barangay kasi kung mayroon tayo niyan, titignan natin yung existing policies. Kung wala, we'll have to create a national policy and the policy will guide everyone from the president down to the barangay. Tanod, kung ano ang mensahe na dapat iparating natin sa masa at dapat isang tama. Kung wala noon, then well, create a national communication policy and then I will talk to the president, papaaprubahan ko sa kanya, then after that we will implement it ayon kay Andanar sa isang panayam sa kanya. Ang gagawin natin pagtatahi-tahiin natin o pagtatahi-tahiin natin ang buong executive branch, yung mga department, mga distance cabinet, portion, at mag-a-assign tayo na o maglalagay tayo ng communication policy for department and then tayo ng mga spokesperson per department para naman mas madali. Kung halimbawa may kailangan ka sa Department of Agriculture, pwede kang dumiretso sa spokesman. Pag gusto mo sa DILG, diretso ka sa spokesman o sa spokesperson. Pag didetalye pa ni Martin Andanar. Binanggit din ito ang ibang problema sa kasalukuyan kaya hindi makahinga ng maluwag ang pagdaloy ng impormasyon. Ang problema kasi mayroon tayong spokesman for DFA pero hindi siya institutionalized sa iba pang ahensya. Kaya kung walang communication, hindi tayo magkakaintindihan. Para isang kumpas lang, kailangan talaga mayroon tayong polisiya, dagdag pa ni Martin Andanar. Samantala tayo liliban sa Himpapawid o pagbigyan daan ang ating himpilan. Oh yeah.
Here I go. Oh yeah. Here I go. I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Ang patuloy pa rin nakikinig at nanonood sa programang Tayong Maglakbay dito pa rin sa impilang CCN News, Filipino Views Channel TV na sumasayang papuid mula sa Quezon City, Philippines, live na papanood mula dito sa Quezon City at napapanood tayo sa buong mundo. Tumako tayo sa balitang sport. Only love breaks a heart, brother Louie Louie. Maraming salamat nga pala sa mga nag-report na CCN News, Filipino Views reporter sa bahagi ng Tugigaraw, Cagayan, si Ray Sibog. Sa bahagi ng Midsayap, Cotabato, si Omar Abdullah. Tama ba? Sa bahagi pa rin ng Mindanao, nariyan pa rin ang ating isa sa mga reporter. Maraming salamat sa inyong mga report at aantabayan ko po ulit kayo sa susunod kong programang Time Maglakbay sa araw man ng Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 pa rin ng hapon sapagkat 2 araw pong tayong napapakinggan sa loob ng isang linggo dito sa himpilang CCN News Filipino Views Channel TV na sumasayang papuwid mula sa lungsod ng Quezon o sa Quezon City, Philippines. Only love's paradise. Bukas po, antabayan nyo rin po ang programa ni Nelson Endicio, ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon din. Tuwing araw naman ng Huwebes, abangan nyo po ang programa ni Jun Padil. May kaugnayan sa kanyang topic, may kaugnayan katulad ng kaninang report niya sa nuclear o power plant na sa pamagitan ng hangin, katulad ng binanggit niya sa lugar ng Ilocos Region na itinayo ni Bongbong Marcos Oh, she's only looking to me. o ng gobyernong Ilocos. Louie Louie Louie. Oh, she's only looking to At antabayan nyo po sa araw ng Biyernes, ganap na alas 2 hanggang alas 3 pa rin ng hapon, ang programa naman ni Mr. Mads Pangulima, ang Boses ng Islam. Tatalakayin dyan ang kabuuan, may kaugnayan sa kasalukuyang ginaganap na Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim na nag-umpisa nga yan kaninang madaling araw, alas 3 at magtatapos yan, kanilang ipagdiriwang yan sa loob ng isang buwan. she's undercover. Naalala ko po nung araw si Jesus, nag-ayuno rin. Inaalala ko rin nung araw, nung buhay pa si Erne Baron, sabi niya, kung kayo may sakit, mag-fasting kayo. Pero ang ginawa niyang pagpapasting hindi pagkain ng kanin o ng karne, magpapasting sa pamagitan ng pagkain ng prutas. Gusto ko po sanang subukan yan sapagkat ang inyong lingkod ay marami na rin nararamdaman pero medyo mahirap sa isang katulad kung hindi pangangatawanan yung mga ganong sitwasyon, yung pagpapasting para tuluyang gumaling sa mga sakit ng ating katawan. Louie Louie Louie. Oh, doing what he's doing. Papasalamat nga pala ako sa aking technician, walang iba kundi si Nel Andrade, tama ba? Tama ba yung binanggit ko apelido? Kung wala po si Nel Andrade, hindi po tayo maririnig sa ere. Kung wala pong ating transmitter, wala pong mapapakinggang programa sa CCN News, Filipino Views Channel TV na sumasayang papuid mula rito sa Quezon City, Philippines at napapakinggan tayo at napapanood hindi lamang sa buong Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Madali nyo po kayo mapanood. I-click lang sa inyong mga YouTube ang CCN News, Filipino Views Space Channel TV at mapapanood nyo na po kami sa inyong mga, kahit na sa inyong mga cellphone. Basta i-click nyo lang yung nabanggit kong CCN News, Filipino Views Space Channel TV. Mapapanood nyo na po ang inyong gwapong-gwapong lingkod. Kamukha ni Aga Mulak, kamukha ni Richard Gomez, pinagsamang Aga Mulak at Richard Gomez. Sama na natin ang mukha ni Dingdong Abansado
kamukha nung, ano ba pangalan ng asawa ni, Marian de la Riva, may Mariana, si Dingdong Dantes, yan, si Dingdong Dantes ang iniisip ko. Pero, patawa lang po lang yung lingkod dyan para matawa kayo. Ang talagang kamukha ko po si Matt. Hindi po si Matt, hindi po si Matt Ranillo, kundi si Matt Alvarado. Pasensya nga pala doon sa mga kamag-anak ni Max Alvarado, patay na po ang artistang si Max Alvarado, nababanggit pa. Dapat nga matuwa. Sabagat nababanggit ka, nababanggit ko pa si Max Alvarado at siya yung mauna. Sa mga natitira nating oras ng programang tayong maglakbay, sa impilan pa rin ng CCN News, Filipino Views Channel TV, nagpapasalamat nga pala tayo sa kamag-anak ng mga politiko dyan sa lugar ng Iba Zambales, sa Zambales area. Walang iba kundi si Mayor na Subili at ang inyong lingkod po at aking mga kasamahan sa CCN News, Filipino Views Channel TV ay naligo po sa kanyang beach ng libre at may libre pang tuluyan at nanalo po yung kanyang mga kamag-anak na politiko. Walang iba kundi si Amor Diluso o Biluso na siya na ngayon ang uupong governor ng Zambales area at ang kanyang kamag-anak din na si Cheryl Diluso, siya ang magiging congressman ng Iba Zambales. At sa bahagi naman ng Lingayen, Pangasinan, nariyan din si Congressman Leopoldo Batawel. Leopoldo Paul Batawel, nagpapasalamat din ako sa pagtanggap ng aming grupo na naligo kami sa beach ni Leopoldo Batawel diyan sa lugar ng Lingayen, Pangasinan. Bago po ang kanilang magiging governor din diyan. Walang iba kundi yung kamag-anak ng dating governor na si Amado Espino. Ang upo pong bagong governor ng Pangasinan area, walang iba kundi si Pogi Espino. Ang kanyang magiging vice governor ay yung dating vice governor pa rin, si Kalimlim. Salamat po sa inyong panunood sa programang Tayong Maglakbay. Yung mga natitira nating oras, babalita natin tungkol may kaugnayan sa sports. At si Senyas na rin siyempre, ang ating technician na si Neil Andrade kapag ang oras natin ay tapos na sa impilang ito ng CCN News, Filipino Views Channel TV. Narito ang balita tungkol sa palakasan ng sports. Bulawan nag-deliver sa Malaysia. Bumilib si Blackwater head coach Leo Isaac sa ipinakita ng kanyang bench player na si Gilbert Bulawan matapos manalo ng Elite kontra Ching University of Science and Technology ng Taiwan sa score na 99-1. Kahapon, sa simula ng 2016, bilang Chief Minister Cup International Basketball Invitational Championship sa Pinang, Malaysia. This boy wants to gamble, stay, loves more than. Ginamaan ni Carlo Lastimosa si Bulawan bigay ng silang sa third country. Kaya nakuha ang malaking pentahe na 78 and quarter. He can handle girls. Oh, come and stay by me forever, ever. Especially mentioned Robert Isaac. Why does he go on pretending that his love? Hinawakan ng Elite ang 10 puntos o 10 puntos na bentahe sa unang dalawang period
score na 48-38 na ibaba ito sa 7 puntos at third at saka sinimulan ni Lastimoso at Bulawan ang pagratrat sa opensa sa depensa. Love's never ending, babe. Don't let him steal your love from me. Nagtala si Lastimosa ng 20 points o puntos sa likod ng tatlong 3-pointers, may 9 points at 6 rebounds of the bench si Bulawan. You're no good. Maganda naman ang pinakita nito natin at if we can learn from their mistakes, may magiging mas magiging maganda ang lalaroin natin sa sunod na mga games ani Isaac. Can't you see, brother Louie, I'm in love, set to free. Ay natitira na lamang tayong 4 na minuto bago magtapos ang programang Tayong Maglakbay dito pa rin sa News, Filipino News Channel TV. Sa huling balita, may kaugnayan sa Bulawan, nag-deliver sa Malaysia. Naritong report. Oh, she's only looking to me, only love. Nag-deliver din si backup point guard Rafael Reyes ng 16 na puntos habang si Cervantes may 11 sa elite na paghahanda para sa PBA Governor Cup sa susunod na buwan. Breaks a heart, brother Louie, only love's paradise. Isusunod sa Black Water ang Thailand Basketball Cup. Oh, she's only looking to me. Tinatawa ng mga tangkad at malilikling Shindong China Commercial Bank China na may maliliit na fans na score na 89-68 sa opening game. Louie, oh, she's only looking to me. Oh, let it be. She's on. Ang programa pong Tayong Maglakbay dito sa impilang News Filipino News Channel TV ay nakikiramay o nagpapaabot ng pakikiramay sa pagyao o pagkamatay ni dating yung boksingerong sikat noong 1975, walang iba kundi si Muhammad Ali. Siya po ay namatay sa edad na 74 years old. Siya po ay dating si Cassius Clay. Panahong kaya po naitayo po ang Ali Mall sa Cubao. Iyan ay dahil sa pag-alala sa katatagan o pagiging sikat ni Muhammad Ali noong 1975 na dito ginanap sa Manila yung tinatawag na Trilla in Manila laban ng Muhammad Ali at Joe Frazier. Muli, nagpapasalamat ang iyong lingkod. Ang petsa ngayon na ay June 6, taong 2016. Nagpapasalamat tayo sa ating executive producer at ang may-ari ng himpilang ito, Mr. Mads Pangulima. Kung wala po siya, hindi po tayo o hindi po mapapanood ang iyong lingkod sa himpilang ito ng CCN News Filipino News Channel TV sa programang Tayong Maglakbay kung hindi dahil sa may-ari ng istasyong ito. Muli, nag-aanyayang lingkod sa susunod na araw ng Miyerkules. Ang inyong lingkod ay nagpo-programa tuwing araw ng Lunes at Miyerkules, ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Bukas naman, ang tabayan ninyo pa naman ang programa ni Nelson Edicio, ganap din ang alas 2 hanggang alas 3 tuwing araw ng Martes. At tuwing araw ng Huwebes, ang tabayan din po ang pagbabalik ni June Padilla sa kanyang programa tuwing araw ng Huwebes, alas 2 hanggang alas 3. At huli, yung programa ni Mr. Mads Pangulima tuwing araw naman ng Biyernes, ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, ang programang Boses ng Islam. Meron na tayong natitirang mga ilang minuto na lamang at magpapaalam na ang programang Tayong Maglakbay dito pa rin sa CCN News Filipino News Channel TV. Nagpapasalamat tayo sa Barangay Chairman ng Barangay Batasan Hills, Quezon City, walang iba kundi si Mr. Jojo Abad sa kanyang pagpapahintulot
na manatiling nagsasaimpapuwid ang programang Tayong Maglalakbay sa impilang ito ng CCN News Filipino Views Channel TV. So leave it, Louie, 'cause I'm a lover. Habol ko lang sa aking lugar pala sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Nagkasunog dyan at ngayon pa lamang uuwi ang lingkod upang alamin kung anong pangyayari talaga sa aking barangay, sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Yan naman sa pangunguna ng aming barangay chairman, walang iba kundi si Barangay Chairman Richard Rex Ambita. Salamat po. Muli, ako po ang inyong lingkod, Reden Oro, na muling nag-aanyaya tuwing araw ng Lunes, ganap na alas 3 hanggang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, at tuwing araw ng Miyerkules dito sa impilang CCN News Filipino Views Channel TV. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye! Oh yeah. Here I go. Oh yeah. Here I go.